Hello sir! Ayan, magandang araw sa iyo. Dahil itong si Amy Marcos, ay nakita nyo naman ang pinagagawa. At nakita nyo naman ang naging tugon ng mga senators. So anong masasabi mo sa mga pinagagawa ni Amy Marcos at ang kapatid niya nga ay piko na nga rito sa mga ginagawa ni Amy Marcos? Okay, sa ginawa ni Amy, para sa akin, hindi maganda yung mga ginagawa niya. Imbis na makatulong siya, hindi lang sa kapatid, kundi sa buong Pilipinas, hindi naman nakakatulong yung ginagawa niya. Pero upon hearing other people na hindi magalaw ang ginagawa niya, it becomes turbulent, Sa Senado, it becomes kakagulo eh. Imbis na magkaisa, lalong lumalaki ang problema. So, hindi maganda. Diba? So, I've been scanning some news sa YouTube, kung saan-saan. So, hindi maganda. Plainly, hindi maganda, hindi makakatulong sa kapatid niya at sa ating bansa at sa Senado at sa mga kasamahan niya. Imbis na magkaisa, lalong lumalaki ang problema. Sa palagay mo, bakit niya ito ginagawa? Hindi ko alam, but kung meron man siyang hidden agenda na hindi maganda, para nagutan niya sa Diyos yun, dahil sinabi sa Romans 14:12 that every one of us will give account in the day of judgment. So, pananagutan niya sa Diyos yan. Dahil nakasulat that every one of us, sino man tayo, may pinag-aralan o wala, politiko o sino man, lahat ng tao, you will give account thereof in the day of judgment. So, kung ako sa kanya, kung wala siyang kasabihin na maganda, manahimik na lang siya. Hindi nakakalanda. Yun nga, about kay Senate President Alan Peter Cayetano. Bali, napapansin ng mga netizen, panay gamit niya ng mga word of God, pero yung ginagawa niya ay taliwas naman sa kanyang kinikilos. Ano po masasabi niyo ron? Well, si Cayetano, anybody could use the word of God. May sinabi nga sabi na Jesus Christ, makikilala mo sila ang kahoy kung ano ang bunga nila. Paano mo makikilala ang isang kahoy kundi sa kanilang bunga? Ang ibig sabihin ng Panginoon, makikilala mo yung tao kung anong ginagawa nila. So, ibig mong sabihin, karapat-dapat ba na ipagpatuloy ni Senador Cayetano yung kanyang ginagawa? Si Alan Peter Cayetano. Parang they're not serving really the people of the Philippines. They're serving maybe their party. They're serving their colleagues. They're serving their kung ano man ang political party nila, they try to cover up something like that. May naniniwala ka na may isang taong kino-cover up siya? Nakakatawa, Sabi nila, under custody si Bato, di ba? Everybody knew that, di ba? Okay. Pero, bakit pinatakas nila? Ang sabi na daw, ay hindi naman tumakas. Nakisakay lang. Well, sabi ng isa, ma'am, sabi nila, Bisaya ako. Kasi, matigas na ako magsalita. Obvious ba? Sabi niya, obvious ba? Sumakay ba o pinatakas? Which is which? Diba? So ngayon, hinahabol ngayon ng batas si Ruben Padilla at kakasuhan ng yung obstruction of justice. Diba? So, nababasa naman ng tao yan. Wala akong dito Wala, hindi ako politiko, hindi ako kundi, kaya ako sinasabi ito in accordance what's happening right now. Di ba? Ang masama dito, ang taong bayan ang taong bayan, nahihilo na. Ang taong bayan ang bumoto sa kanila, pagkatapos bakit ganun sila? Hindi sila, yung kanilang attitude, character problem nila, yun ang matindi. They're not supposed to do that. They're supposed to serve the country. Not
any other people or party. Ayun sa nangyayari. So ngayon ay si Bato ay hindi mahuli-huli. Sa Pampanga pumunta at tiningnan nga nila yung lugar na yon na nandoon daw si Bato at pagdating nga nila ron ay wala. So sa palagay mo, ano ang dapat gawin ng ating kapulisan para mahuli itong si Bato? At ano nga ba, bakit ganun? First attempt wala at second attempt wala pa rin. Ano sa palagay mo ang nangyayari? Dapat gamitan ng kapulisan ng kamay na bakal. No? Unang-una, yun mo, ang ating presidente hindi nakikialam regarding dyan sa paghuli kay Bato at wala siyang ini-isyong warrant of arrest kung disiplinary siyang may gawa. Napakalaking senaryo yung pagpunta ni Senator Bato sa Senate at kung sino ang nagdala sa kanya at paano siya nakalabas. Maraming haka-haka na ang ginagamit niya yung isang senador na kinasuhan ng obstruction of justice. Alam niyo naman kung sino yun, si Robin Padilla. And then, ang ginamit daw na sasakyan, doon sa anak. At pagdating sa labas, may nag-escort pa na kapulisan. So, dinala raw yan sa Pampanga, pero wala nakapagpatunay na nandun talaga. At maaaring yan, nagtatago lang dito. At marami pa rin sumusuporta. Yan ang problema sa atin. Dapat, ang batas dito sa atin, magkaroon tayo ng kamay na bakal at maparusahan na sana yung mga nagkasala, katulad sa flood control, katulad dyan sa impeachment kay Sara. Kung tututusin, hindi pa sila kumpleto eh. Lalo na ngayon, pag nangyaring nakasuhan sila Chingoy, sila Escudero, si Villanueva, wala nang matitira dyan. Yung siyam na yan, pag natanggal, mag-declare itong ating presidente, magiging prime minister. So sa palagay mo ba kailangan ng reward system ni Bato? Kasi ayaw nilang lagyan ng ng reward eh. Hindi, ganito para rin manghuli eh. Ganito rin eh. Yung reward na yan, useless lang eh. Bakit? Example ko na lang itong kay Atong Han. May reward, no? May reward, pero until now, wala pa rin. Ano yun? Nakadepende yun sa kapulisan? Alam mo naman ang sistema ng batas dito sa atin sa Pilipinas eh. Hindi katulad na ibang bansa, talagang mahigpit sila. Dito sa atin, maluwag. Pero ang mahihirap, madali nilang mahuli, pero ang merong katungkulan, napakahirap. Ano masasabi mo sa kay Saldico, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita o nahuhuli. Yan eh, magandang tanong. Yan, regarding kay Saldico, sa tingin ko, hindi na yan babalik dito sa Pilipinas. Kasi pag bumalik yan, maraming taong madadamay, ultimo ating presidente. Kaya yan, nasa ibang bansa, para sa akin, tama lang yun eh. Kasi dapat kung talagang malakas ang loob niya, umuwi siya rito, patunayan niya na wala siyang kinalaman regarding sa flood control project niya. Malaking gulo yan. Pag umuwi si Saldico rito, maraming madadamay na mga matataas na opisyal, ultimo ating presidente. Naniniwala ka ba na damay si Romualdez at si PBBM na sila yung mastermind? Wala namang ebidensya eh. Kasi yung ganyang flood control na yan, nag-umpisa yan 2016 pa, time pa ni Duterte. Nangyari lang yan at nabuking lang yan nung nagkaroon tayo ng kabahaan dito sa buong Maynila at doon nila nalaman na yung flood control na yan na nilulustay lang pala ng mga kontraktor, hindi ginawa. Ngayon, napukol dito sa ating pangkasalukuyang presidente. Pero yan, kung aalamin mo, analyze mo, 2016 pa nag-start yan. Na-tiyempo lang, kung napungkat lang yan, itong time ni Bongbong Marcos. Kaya ang tao nakatuon sa kanya. Pero para sa akin, walang kinalaman si BBM. Siya pa nga ang nagpapaimbestiga niya. So, ibig sabihin, mas talagang nandoon ang kinalaman sa mga Duterte. Okay. Ano masasabi mo, no, sa kasalukuyan, no? Dito sa pamamalakad ng DILG
At ombudsman sa Palayan ba, ginagawa nila yung kanilang trabaho? O yung magkapatid. Sa akin, kulang pa eh. Kulang pa. Kasi hindi rin natin alam kung ano mga plano nila sa 2028. Baka isa dyan tumakbo. Katulad ni John Wick Remulla. May haka-haka tatakbo dito sa eleksyon. Pero dapat sana, lalo na sa ombudsman Remulla, dapat higpitan niya, tulungan niya ang ating presidente para makasuhan na itong may kinalaman dito sa problema natin dito sa Pilipinas. Yan, yung sinabi ko kanina, yung flood control project, yung ganyang nangyayari sa Senado, parang parang magulo na. Yung magkakaroon ng mga wrestling, putukan ng baril. First time lang nangyari yan dito sa administrasyon ni BBM. So, nadadagdagan yung mga wanted, no? Yes. At mapag-isip-isip siya na kung sino may kasalanan, parusahan. Kasi maraming mga issue na tatakpan. Yan, kung bakit, ano ang mga ginawa ni Batong Kamalian. Para sa akin, nasasangkot si Bato sa EJK, extrajudicial killing during the time of Duterte. Kung alamin natin, maraming napapatay regarding sa droga at meron pang ibang mga dahilan.